Celebrate only you, Panginoon. Up your name, Holy God, Panginoon, Jesus. Thank you, Lord, for this opportunity. In Jesus' name we pray. Amen. Woo! Are we okay? Hallelujah! Hey! Join us! Hey! Hey! Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Come on, church. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Malaya po tayo pumalakpak. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, yes Lord, araw-araw iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Sabay-sabay po tayo. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Happy! Oh, oh, oh. Hallelujah! Oh, 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 oh. Wala kang katulad. Wala kang katulad, Diyos. Wala kang katulad. Sabi mo kayo. Katulad Diyos, wala kang Malakas! katulad. Wala kang katulad, Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad, Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad, Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad, Diyos. Wala kang katulad. Katulad Diyos, wala kang katulad. Katulad, Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad Diyos, wala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Woo! So Lord, let's continue to worship Him. Let's feel Him. Let's continue to worship Him. Ano
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Woo! Ang sarap ng feeling eh! Thank you, Lord, for His presence. Let's continue to worship Him. Everyone in this church, let's sing praises to our Lord. You say things to Him. Thank you, Lord. Malaya tayong magsabi sa ating Panginoon. Thank you for your life. Thank you for the life na binigay mo sa amin, Panginoon. Dakila ka, O Lord. You are worthy to be praised. Salamat, O Lord, for the privilege to sing, privilege to worship you, O Lord. You are greatly to be praised. Greatly to be praised. Greatly to be praised. Let's sing together. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, yes, oh Lord, hallelujah, Holy Spirit, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Church, I'm inviting you to talk to God right now. Say, thank you, Lord. Thank you, Lord, you are great. Thank you, Lord, sa lahat ng mga ginawa mo sa buhay namin. Thank you, Lord, na nandyan ka palagi, na hindi mo kami iniiwan. Thank you, Lord, dahil napakabuti mo sa buhay namin. Napakabuti mo, O Lord. And karapat-dapat ka lamang purihin, Panginoon. Karapat-dapat lang namin itaas ang pangalan mo, Jesus. Dahil ikaw ay tunay na Diyos. Diyos na buhay sa bawat isa sa amin, Panginoon. And we are here, Lord. We are singing to you, Panginoon. We give glory. We give glory. We give glory to your name. Woo! We give glory to your name, oh Lord.
natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Sarap ng puri sa ating Panginoon. I'm praying, O Lord, na kung ano nararamdaman natin dito, ganun din ang nararamdaman ng ating viewers sa live. We can feel His presence. He's here right now. Can you feel Him? Amen. Let's continue to worship Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Christ alone, we are not here, Lord. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. And in His grace beyond mercy, for only by His strength I'm come. And though I stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies is not equal to the grace for which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone will I glory. All my distress I am redeemed. Only His tender mercy could reach beyond my weakness to what I need. And I seek no greater honor than just to know Him more, and to count His ways but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust, find my glory in the power
my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Lord, binabalik namin lahat, Panginoon, ang lahat ng kapurihan sa inyo, O Lord. In Christ alone, Panginoon. We are very grateful, Panginoon, dahil sa inyo lang, Panginoon, ang gagaling ang buhay namin. Ang kalakasan namin, ang lahat ng nararanasan namin, Panginoon, ay galing sa inyo. Walang material na bagay ang masihigit pa sa grace na ibinigay mo sa amin, O Lord. And we are very grateful, O Lord, for your life, for your blood, Panginoon, ay binigay mo sa amin. Nararapat lamang, Panginoon, na nasa iyo ang kapurihan, nasa iyo ang kagalakan ng aming pag-worship po, Lord. Lahat ng awitin na to ay inaalay namin sa inyo, Panginoon. Walang iba, kundi ikaw lamang, Jesus. Jesus na buhay, buhay na buhay sa aming Panginoon. Thank you, Lord. Once again, let's open our mouth. In Christ alone, I place my trust. I place my trust. Sige po. Find my glory in the power of the cross. There is none like you, Lord. Every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Sing it prayerfully. I place my trust. Find my glory in the power. Say to Jesus with all of your heart. Hallelujah. Every victory, let it be said of me, my source of strength, You are our hope, my Lord. source of hope is Christ alone. Thank you, God. There is none like you, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Father, we thank you for your presence in this place, Lord God. Salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, that you are here in our heart to teach us, to encourage us, and give us hope, Lord. We thank you for your word that is going to be preached tonight, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos sa aming po mga buhay. Salamat, Lord, ikaw ang Diyos na naglilinis, nagpapatawad sa lahat po ng aming po mga kasalanan. Father, tonight we choose to honor your word, believe your word, Lord God. And as we listen to your word tonight, Lord God, it will change our lives. Alam po namin pagbabagong mangyayari sa aming po mga puso at sa aming po mga isipan. We are so grateful, Lord God, that today we would get to sit at your feet and receive from you today, Lord God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin, Lord God. Walang iba mapapapurihan, kundi ikaw lamang, Panginoon. We give you glory, Lord God, and we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Let's give the Lord a clap offering. Bago po kayo maupo, pakisabi po sa kaliwat kanan po ninyo, napakabuti ng Diyos. God is good. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Grabe. Ang sarap po magpuri sa Panginoon. Especially pag alam mo yung mensahe ng awit na inaawit po natin. Hindi po ba? Praise God, praise God, praise God, praise God. Okay. Sige po. Again, let us all welcome ang bawat isa po sa atin na nandito po ngayon pong gabi pong ito. Okay? So, tonight ay
ihanda po natin ang ating pong mga puso. Are you ready for the word? Nakalimutan na po natin. Are you ready for the word? Nakalimutan na. Di ba? When I say, yon. Are you ready for the word? Let's say it once again. Are you ready for the word? Yan po yun, tatak natin. Di ba? Sabi natin, the tongue is the power of life and death. Every time we say, when we say, or as we say, are you ready for the word? I love the word of God. For the last time, are you ready for the word? Praise God. And I hope na ready po tayo sa pakikinig po ng salita ng Diyos sa gabi pong ito. Okay. Alam niyo po, last Sunday, I was able to share to you about in His rest or in God's rest. Di po ba? So, let's continue I just want to share the Word of God about what's on your mind. Sige nga, pwede yung pakitanong po yung katabi po ninyo. Please turn to your left and to your right and say, what's on your mind? Alright, di ba? What's on your mind? Ano po ba yung mga laman ng ating po mga kaisipan? Ano po ba yung mga papasok sa ating po mga isipan? So sabi natin, last Sunday, sabi ko, I was able to share to you about His rest or in God's rest, mga kapatid. So meaning, every time you think and believe what Christ did and finished on the cross, ibig sabihin po nito, you are entering His rest. Di ba po, pasok po tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Yun po yung kapahingahan natin eh. Di ba? Especially kapag may mga pagsubok, may mga trials na dumadating sa buhay po natin, binibigay po natin ito dun sa cross. Binibigay po natin ito dun sa tinapos na gawa ng ating pong Panginoong Yesus. So tonight, let's read Hebrews chapter 12, verse 2. Ano po bang sabi po ng salita po ng ating pong Panginoon? Sige po, let's read the Word of God. Sabi po dito, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him, ano sabi? He endured the cross, disregarding its shame. Now, He is seated in the place of honor beside God's throne. Purihin po ang ating pong Panginoon. Diba? Sabi po ng Hebrews chapter 12:2 says, because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Praise God. Sabi nga, dahil daw po sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. So what joy awaits? Ano po ba yung kagalakang naghihintay daw pong iyon? Because the Bible says that the joy awaiting Him was firstly His Father and then you and I. Yun daw po yun. So si Jesus po, Jesus was focused on the Father and doing His will. And when Jesus focused on doing the Father's will, listen to this, God the Father exalted Him. Di ba? Nung nakafocus daw po ang Panginoon sa ating pong Diyos Ama, sabing ganoon, ay itinaas daw po siya, inexalt po siya ng ating pong Diyos. So makikita po natin, according to the Word of God, seating Him in the place of honor beside God's throne. Okay? He was given, or Jesus was given, the name which is above every name, mga kapatid. So what kind of name was given to Him? To Jesus. Diba? Anong klaseng pangalan daw po itong binigay po sa ating pong Panginoon? Let's read Philippians chapter 2, verses 9 to 11. Tingnan po natin ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Sabi ganoon, therefore, God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue, bawat labi daw po, should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Praise God for the reading of His Word. Di ba? Dito makikita po natin, as Jesus stayed Father-focused, God the Father daw po exalted Him, itinaas daw po siya ng ating pong Diyos Ama. And the same is true for us sa atin po ngayon pong gabing ito. Because when you fix our eyes on the Lord, mga kapatid,
God will exalt you. Okay? Itinataas daw po ng Diyos yung mga tao na kung saan ay lagi daw pong nakatingin sa Kanya. Yan. So as we stay Jesus-focused, mga kapatid, God will exalt you. God will promote you. Amen. Okay? God will increase you. Yun. Salamat po dito sa isa. Okay? God will empower you. God will lift you up. Praise God. Palakas ng palakas. So, He will put you in the right place. Ilalagay po tayo ng Panginoon sa tamang lugar, mga kapatid. Every time, any trials na dumadating sa buhay po natin, mga kapatid, kapag nakafocus po tayo sa Panginoon, mapagtatagumpayan po natin lahat ng yan. Ilalagay niya po tayo sa tamang lugar as the head and not the tail. Sabi po ito ng salita po ng atin pong Diyos. Psalm chapter 37, verse 34 says, "Wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt you to inherit the land." Praise God. Okay? So sabing ganon, when the wicked are cut off, you shall see it. Okay? Pero ang malapit po dyan, sabi nga, wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt you to inherit the land. Grabe, no? So, biruin mo, bawat tapakan mo, bawat hawakan mo, ibig sabihin, magiging pagpapala ka. And even sa family po natin na meron po tayo, magiging pagpapala ka. Di ba? This is our destiny in Christ, mga kapatid. Dapat po nating maintindihan. Sabi po ng Bible, when we humble ourselves before God, kapag tayo daw po ay nagpapakumbaba sa harapan po ng ating po Panginoon, He will exalt you in due time. Okay? So, yun po. So, makikita po natin dito na nais po ng Panginoon ng bawat isa nagpapakumbaba sa harapan po niya ay patuloy niyang gustong maranasan po yung pagpapala niya sa buhay po natin. So my prayer for tonight, mga kapatid, as you focus on Jesus, tingnan po niyo ito not only will this year be a year of exaltation, but you will see all of this happen in your life. Hindi lang para bang pinag-aaralan lang po natin ito every Sunday, itong mga benefits na naririnig po natin, pero ang gusto po ng Panginoon ay maranasan po natin ito, makita po ng ating pong dalawang mata, mahawakan po ng ating mga kamay, mga kapatid. Because the Word of God says, ano sabi po doon? Di ba? Na nais po ng Diyos na matikman po natin ito. Taste and see that the Lord is good. Hindi lang basta sinabi ng Panginoon, taste and see that the Lord is good. Gusto niya pong maranasan po natin ito sa ating pong buhay. Sabi ng Book of Acts, "For we cannot but speak the things which we have seen and heard." Diba? Sabi po ng sumulat, hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Yun po ang sabi po, gusto po ng Panginoon na tayo po ay laging maging saksi, maging witness po sa lahat ng mga tao po sa mundo pong ito. The Word of God says that we are filled up with what we constantly see. Yung madalas daw po na nakikita ng ating mga mata, di ba? Na pumapasok daw po sa ating po mga isip, ang siya daw po nating madalas na sinasabi at ginagawa. Totoo po ito. Kung ano ang nakikita po natin, papasok po yan sa ating pong isipan. Kapag pumasok sa ating pong isipan, nagkaroon ng kapangyarihan, inilalabas po ito ng ating pong mga labi. Abang na abang po ang kaaway dyan. Okay? That is the power of seeing and thinking, mga kapatid. So that comes through our eyes, mga kapatid, and mind is very important. Napakahalaga po ng mga bagay na nakikita po at iniisip po natin or naiisip po natin araw-araw sa buhay po natin. Di ba? The Bible says in Matthew chapter 6, pakinggan niyo po ito, sabi ganoon, "Your eyes are windows into your body." Yun daw pong ating mga mata, mga kapatid, ang pinakailaw o bintana daw po ng ating pong katawan. Meaning, mga kapatid, your eyes are also the gateway of your soul. Diba? Ano ibig sabihin po nito? That means what you see can affect your mind, will, and emotions. Totoo o hindi? Tama po ito. Okay? What you see can affect you, your mind, will, and emotions. Ibig sabihin, what you see, mga kapatid, affects how you think. Kung ano pong nakikita po natin, nagkakaroon po ito ng malaking epekto
sa atin pong kaisipan. Kung ano ang ating nakikita, malaking effect po ito sa ating kaisipan o sa ating pong mga iniisip, mga kapatid. Totoo po yan. Kaya nga kung minsan, di ba, nakita mo lang, meron ka kagad na sabing isang bagay na hindi mo agad na pag-isipan ng husto. Di ba? Parang pumasok lang sa isip mo, biglang meron tayong inilabas kagad na hindi magandang bagay sa ating pong mga labi. Alam niyo po, there's an illustration. They say, our thinking is like a thermostat. Alam niyo po yung thermostat? Gaya yung air condition, di ba? May thermostat po yan. Yan po yan. So, as the thermostat, mga kapatid, of an air conditioner, okay, determines how cold a room is going to get. Your thinking determines the condition of your heart or your life. Okay? Yun po yun. Ibig sabihin, you cannot go higher than how you think, so guard what you see. Kailangan lagi natin binabantayan po yung mga bagay na nakikita po natin. Kailangan maging maingat po tayo. Di ba? Totoo po ito. Palagi niyo pong naririnig po sa akin ito. The tongue has the power of life and death. May kapangyarihan po ang mga salitang lumalabas po sa atin pong mga labi. Kaya bantayan po natin. Okay? We must see the Word of God because it will help us to see what God sees. Yan po yun. So, ibig sabihin, dahil kapag nakita mo sa salita po ng ating pong Panginoon, kung anong ginawa ng Diyos para sa iyo, ibig sabihin, lalakad at hahakbang ka din sa mga bagay na inihanda niya para sa iyo. You can move forward, mga kapatid, and step into the things that He has prepared for you. Kung ano yung inihanda ng ating pong Panginoon para sa ating lahat, yun po ang ating pong lakaran. Yun po ang ating pong sundan sa araw-araw po ng ating pong buhay. The Bible says, mga kapatid, that the Word of God is light. Katulad po na narinig po natin kanina, sabi po ni Sister Lolit, di ba? Yung light, yung ilaw. So dito makikita po natin bakit sinabi po yung word na light. John chapter 1 verses 1 to 4. Tingnan po natin ang sinasabi po ng Word of God. Sabi po ng John chapter 1 verses 1 to 4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things, let's say all things, were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. In Him was life, sabing ganon, and the life was the light of men. Hallelujah. Ano po, sino po yung sinasabi po dyan? Who is the Word? Si Jesus, yung Word. Kapag naging maliwanag daw po sa atin ang salita ng Diyos, malalaman daw po natin kung sino po siya sa buhay natin at kung ano po ang kaya po niyang gawin sa buhay mo. Your body and mind, mga kapatid, are filled with light. And you see things clearer than ever before. Okay? So, to move forward, mga kapatid, into greater things, we need to have more light. Kailangan po natin. Sapagkat ang ilaw po ay walang iba kundi ang atin pong Panginoon. We need to see more of Jesus. As Hebrews chapter 12 verse 2 urges us to fix our eyes on Jesus. Bakit po? Bakit pinapatingin palagi po tayo ng ating Panginoon sa Kanya? Because He is, sabing gano'n ng Word of God, di po ba? Siya po yung author and the finisher of our faith. Importante po ito na maintindihan po natin sa ating pong buhay. So when you see that your life is not connected to the Word of God, look to the Lord. Tumingin ka sa Panginoon. Tingnan mong palagi po siya. Pastor, lagi ko na pong naririnig yan. Alam niyo po sa totoo lang, kapag inala mo si Apostle Paul and Apostle Peter, sinasabi po niya na wala namang nabago eh. Di ba? Ang salita daw po ng Diyos ay yun at yun lang din po talaga, sa totoo lang. Na palagi nating dapat i-connect si Kristo sa buhay po natin. Kapag nakikita mo yung mga nangyayari sa buhay mo na hindi nakakonect sa Word of God, tumingin ka sa Panginoon. Look to Jesus. Look to what
He has done on the cross. Okay? And remember mga kapatid, that whatever you need, remember this, when there are things you see and hear often, words will follow. Kapag punong-puno po tayo ng salita po ng Diyos, sa buhay po natin, ang ating kaisipan, ang ating pong puso, mga kapatid, maniwala ka. Kikilos at gagawa po ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Kapag may mga bagay na madalas mong makita at marinig, words will follow. Let's say, words will follow. Okay? There is power in words, mga kapatid. Meron pong kapangyarihan ang salita po na lumalabas sa ating pong mga bibig. How much more kung ang salita po ng Diyos ang lagi po nating babanggitin. Di ba? Kung may kapangyarihan po yung mga salitang lumalabas sa bibig natin, how much more kung salita po ng Diyos ang lagi po nating i-declare. So always declare yung Word of God sa ating po mga buhay. Because words create things. Di ba? Because all of that, mga kapatid, enters in our mind and comes out of our mouth. Sabi po ng Bible, God created the world through His Word. Okay? Sa pamamagitan daw po ng Kanya pong salita, nangyari po ang mga bagay na wala naman talaga nung una. Nung sinabi po ng Diyos, nagkaroon. Di ba? So as children of God, mga kapatid, with this very nature, pakinggan niyo po, we can do the same. Sabi ng Word of God, yung authority daw po na meron po si Kristo, yun din daw po yung authority na meron po tayo. Kung ano daw po yung ginawa ni Kristo, sabi ng Panginoon, siya mismo nagsabi, mas higit pa dito ang maaari ninyong gawin. Grabe, no? Kaya napakahalaga po ng mga bagay na nakikita, mga bagay na tinitingnan po natin sa araw-araw. Because what you create with your words will come out, mga kapatid, of what you see and what you think. Andiyan pa po ba kayo? Praise God. Kaya importante, yung mga bagay na nakikita po natin, guard. Diba? Bantayan po natin yung mga nakikita po natin. Sapagkat papasok po yan sa ating pong kaisipan. Pag pumasok po yan sa isip natin, lalabas yan sa ating pong mga labi. Yun po yan. Again, Acts chapter 4 verse 20, sabi po, Peter and John said, for we cannot but speak the things, sabing gano'n, which we have seen and heard. Si Peter po, mga kapatid, and John, kung ano po yung mga bagay daw po na nakita po nila at narinig patungkol po kay Jesus, yun ang sinasabi po nila. Okay? So if you want to change your life, listen to this, mga kapatid. If you want to change your life, you need to change what you see. Okay? Because what you see will lead to what you think and say. Hallelujah. Napakasimple lang po ng pinag-uusapan po natin. Di ba? Warning po ito eh. Let's read Numbers chapter 21 verses 4 to 9. Ano pong sabi po ng Word of God in Numbers chapter 21 verses 4 to 6 and to 9. Sabi nga nun, then they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom, and the soul of the people became very discouraged on the way. And the people spoke against God and against Moses. Why, sabi nga nun, why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul loads with worthless bread. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they beat the people, and many of the people of Israel died. Sabing ganon. Therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that He take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Verse 8, sabi po dito, then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. So Moses made a bronze serpent, gumawa daw po ng bronze serpents si Moses, and put it on a pole.
And so it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Grabe, kakaiba po yung instruction. Okay? So dito in Numbers chapter 21, many people in Israel were dying. Okay? Namatay. Why? Bakit po sila namatay? Because they were bitten by a snake. Tinuklaw po sila ng napakaraming ahas. Okay? At dahil daw po doon, ang ano pong ginawa, humingi po sila ng tawad sa Diyos. That's why they asked God for forgiveness. They said, sabi po nila, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Sabi ganoon, pray to the Lord that He take away the serpents from us. Then God gave instructions. Ano yung instruction na binigay ng Diyos? Kay Moses, gumawa po siya ng bronze serpent. Di ba? Ano po yan? Sa verse 8, sabi po dito, then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole. And it shall be that everyone who is beaten, when he looks at it, shall live. Yung mga, kaya lang, yung mga namatay na, wala na. Di ba? Na-late na sila. Buti na nakaabot po tayo. So, ang sabi doon, yung mga natuklaw, mga nakagat ng ahas, tingin lang daw po dun sa bronze na serpent at gagaling daw po sila. Kriba, no? Grabe. Siguro yung last breath nila, talaga as in mamamatay na. Bigla na patingin sa bronze serpent na buhay. Kaya lang, yung iba napapikit na napatingin lang oh. Praise God. Di ba? So dito makikita po natin, in verse 8, yung mga tumingin, nabuhay. So the bronze serpent, mga kapatid, in this story, speaks of judgment. Okay? It is a shadow of the sacrifice of Jesus on the cross. Yung mga bagay na nangyayari po sa salita po ng Diyos, laging meron pong mga symbol yan. Kahit pa nangyari yan, Old Testament times, mga kapatid. Sabi nga po, shadow lang. Yung mga nangyari po sa panahon na mas magandang mangyayari po sa panahon po natin ngayon. Sa New Testament. Okay? So dito, sabi ko nga po sa inyo, the bronze serpent in this story speaks of judgment. Okay? Ang pinapakita po nito, it is a shadow of the sacrifice of Jesus on the cross. Biruin nyo, hindi pa nangyayari. Ang New Testament, pinapakita na sa Old Testament, yung po mangyayari kay Kristo. Di ba? All they had to do was look at the bronze serpent, sabi nga so they wouldn't die. Okay? Praise God. Sa panahon po natin ngayon, kumilala ka kay Kristo, tumingin ka sa pananampalataya mo kay Kristo, ibig sabihin, yung dati mong patay na espiritu, binuhay po ito ng Panginoon. Hallelujah. Na yung mga taong natuklaw ng ahas po noon, ang kailangan lang daw po nilang gawin, tumingin sa ahas na tanso. At dahil doon, hindi po sila mamamatay. Listen to this, mga kapatid. Okay? The same is true for us today. Okay? Kapag may mga pangyayari pong hindi maganda na nangyayari po sa atin pong buhay, listen to this. Ang tendency magpanik tayo, tumingin po tayo saan? Sa problema. Or when something bad happens in our lives, the tendency, mga kapatid, for us is to panic, di ba? And look at the problem. Yun kalimitan talaga ang nangyayari sa atin. Di ba? Kagabi, sarap po ng discussion po namin sa Connect Group sa West. Grabe. Talagang, ay nako, ang dami mga testimony na dumadaan sa buhay. Pero praise God, because we have a relationship with God. Di po ba? But God is telling us, mga kapatid, to look up. Let's say, to look up. Di ba? Pakisabi po, please turn to your left and to your right and say, look up. Di ba? Parang ano lang yan, Tawag dito. Parang selfie lang, Look up. Di ba? To look up. Look at Jesus and His finished work on the cross. Lagi tayong binabalik ng Panginoon sa ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo.
So if God is telling you this, mga kapatid, you need to believe this. You need to believe it, mga kapatid. Kung sinabi po ito ng ating Panginoon, kailangan mong maniwala. Whatever you need right now, mga kapatid, pakinggan niyo po ito, the answer is Jesus. Period. Sa totoo lang. Okay? I believe God wants to transform us into a new person by changing the way you think. Okay? Always renew our mind. Doon po sa maganda at nais ng Diyos na mangyari sa buhay po natin. Did you know that when you focus on Jesus, sabi ng Bible, especially when you are going through trials in life, the Bible says, mga kapatid, He will exalt you, He will help you, He will comfort you, He will guide you, mga kapatid. He will provide everything na pangangailangan mo sa buhay. Totoo po ito. Totoo po ito, mga kapatid. Kaya nga, ano ba yung mga bagay na hinihiling po natin sa Panginoon? And God wants our thoughts connected to His Word. Yun po palagi eh. Di ba? Paano po tayo makatitingin sa mga pangako ng Diyos kung hindi po tayo nakikinig lagi ng Word of God? Kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, this will be happen, mga kapatid, as we continue to listen to and read His Word. Mangyayari lang po ito, mga kapatid, kapag tayo po ay lagi nakikinig o nagbabasa ng salita po ng Diyos. So whatever you want to say and give to the Lord tonight, mga kapatid, come and let's pray for one another. Totoo po ito. Naalala ko po, meron po ako isang book na binasa. Sabi po, dun sa book po na yon, pakinggan niyo po ito. Dito po ako magtatapos. Tingnan niyo po ito, let me give you 9 things that will happen in your life as you focus on Jesus. Okay, ulitin ko po 9 things that will happen in your life as you focus on Jesus. Number 1, He will become the most precious thing to you, or ibig sabihin, mga kapatid, mapapahalagahan mo ang Panginoon sa buhay mo kapag focus ka palagi sa ating pong Panginoon. Number 2, He will become the center of your existence. Amen po ba? Number 3, you will discover who you are and what you have. Ganun po yun. Kapag pinapahalagahan po natin ang salita ng Diyos, kapag tayo po ay nakafocus po sa ating pong Panginoon. Number 4, mga kapatid, you will learn to trust in His ability, not yours. Pakisabi nga po, not yours. Okay? You will live focused and secure, not distracted and afraid. Number 6, mga kapatid, you will become a person who does things supernaturally. Grabe, no? Number 7, you will see things from His perspective and do things with the top of eternity. Number 8, you will live full, abundant, and satisfied. And number 9, mga kapatid, you will be sure that you will finish the race. Sapagkat bawat isa po sa atin ay mayroon pong takbuhing pinatatakbo ang Panginoon po sa atin. So tonight, may mga mga bagay or anything or whatever you need sa gabi pong ito, ibigay po natin ito sa Panginoon. Hindi lang po natin basta ibigay, kundi sabihin po natin sa Panginoon. Alam niyo po ba bakit, sabi ng salita ng Diyos, bakit hindi kayo nakatatanggap? Why? Kasi hindi daw po tayo nagsasabi. Hindi tayo nag-a-ask kay God ng something. Di ba? Sometimes, kapag big things yung hinihingi natin sa Panginoon, parang ayaw na natin, naiihiya tayo o natatakot tayo, baka hindi mangyari yung mga bagay na hinihiling po natin. So tonight, mga kapatid, lapit po tayo sa Panginoon. Whatever you want to say and give to the Lord tonight, mga kapatid, come and we will pray for you. Come and I will pray for you. Let's close our eyes. Tayo po'y yumuko. Tayo po'y pumikit. At lumapit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God.
Purihin ka aming Diyos. Purihin ka aming Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sige po, as we come into the presence of God, as we bow our head, mga kapatid, let's open our mouth. Let's give to the Lord lahat ng mga bagay na iniisip po natin o naiisip po natin sa buhay po natin ngayong gabi pong ito. Simple lang. I believe with all my heart that the Lord is here. Hindi lang siya nandito, kundi siya mismo ay nasa ating po mga puso. Sabi ni Lord, what do you want me to do? Ano yung gusto mong gawin ko sa'yo? Sige po, just open your mouth. Just say it. Say it to the Lord. What do you want me to do? For your family, for your career, for your ministry, for your wife, for your husband. Come on, just say it. Say it to the Lord. Let's look to Jesus. Sige po. Hallelujah. Open our heart. Just open our lips, our mouth sa mga bagay na gusto po ng Diyos na mangyari sa buhay po natin. Anything na laman ng ating pong mga puso at isip, just give it to the Lord. Everything, mga kapatid. Sige po. Gusto po niya magkaroon po tayo ng kapahingahan. Hindi lang sa gabing ito, kundi sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Hallelujah. Alam niyo po, when we worship our God, I believe, yung heart po natin nakafocus sa gustong gawin ng Diyos sa buhay po natin tonight. Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Sige po. As we sing this song from our heart, let's sing this prayerfully. Prayerfully, mga kapatid. Pag sinabing prayerfully, ibig sabihin, meditate this song. The message of this song, mga kapatid. Sige po. I sing praises to your name, Lord God. Come on, sing it. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, Lord God. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Alam niyo po, if you are believing for something, maniwala po tayo. Ibibigay at gagawin po ito ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba tayo dyan? Amen. I believe it, mga kapatid. Bago po tayo lumabas sa lugar na ito, just claim it. Just renew our mind na because of the cross of Calvary, mga kapatid, sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus, napakadaming benepisyo ang nais po niya ibigay po sa atin pong lahat. And just claim it tonight. Tanggapin mo po ito. Ano man po ito, sa gabi pong ito, I just want to pray for you. Mga kapatid, come on. Hallelujah. Step of faith. Again.
Maaaring every Sunday, Pastor, lagi na ako lumalapit eh. Hindi ka naman po kay Pastor lumalapit. Lumapit ka kay Lord. Nire-renew yung mind mo na sinasabi niya, hindi mo kaya, pero kaya ko, sabi ni Lord. Yes. Just come. Lapit po kayo. Lapit po tayo sa Panginoon. Sa lahat po nagsabing, Lord God, I believe with all my heart, Lord God, Yes. you can, Lord, kaya mo ito sa buhay ko, Panginoon. Anyone, lapit po tayo. And I will pray for you. Sige po. Praise God. Just come. Anything. Just open your mouth and say to the Lord. Sabi ni Lord, the Lord God said, Anak, what do you want me to do to you? Ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Come on, Lord. Ito po yung gusto ko, Panginoon. Na gawin mo, Panginoon, according to your word, mangyari. Sabi ng word of God, according to your word, let it be, Lord God. Gawin mo po ito para sa kabutihan ko, Panginoon, para sa kabutihan ng pamilya ko, para sa kabutihan ng mga anak ko, sa kabutihan ng asawa ko, Panginoon. Come on, just say it. Once again, let's worship our God. I sing praises to your name, Lord. Sing praises to your name. Oh, Lord, Praises to your name. you're worthy. Oh Hallelujah. Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on. Once again, sing it prayerfully. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory, I give glory. I give glory to your
praises to your name. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Praise God. I sing praises to your name, Oh Lord. Lord, praises to your name, Praise God. Praise God. oh Lord, Hallelujah. for your name is great and greatly to be praised. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Alam niyo po, there's an impression from the Lord tonight. I believe maybe some of us here, meron pang bagay na gusto mong ilapit sa Panginoon. Pero nag-aalinlangan ka. Para bang hindi mo alam kung ano yung mga bagay na ito. But I believe with all my heart that the Lord is here. Nais po niya na ipanalangin ka. Just step of faith. Sige po, wag po kayong mahiya. Kaya ko lang po ito gagawin dahil impression po ito ni Lord sa akin. Is there any here na meron pa po kayong mga pangangailangan? Just come and I will pray for you. Para sa family, sa ministry, sa career mo, anything, just come. Sige po. Meron pa po ba? Sige po. Huwag po kayong mahiya. Meron pa po ba? I sense in my spirit na meron pa po dito na kung saan ay nais mong ibigay sa Panginoon. Pero parang nag-aalinlangan ka. Just come and I will pray for you. Anyone? Ama naming Diyos, dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa po na nandito po ngayon. Kung ano man po yung kanilang pumapasok sa kanilang mga puso at isip po ngayon, Lord God, dalangin ko, Panginoon, na pangunahan mo po ang buhay po nila. Maghari ka, O Diyos, ano man po yung kanilang mga kahilingan, ano man po yung mga laman ng kanilang mga puso at isipan, Panginoon, mangyari po ito according to your will, Lord God. Father God, any hindrances, Lord, any assignment of the enemy, Lord, sa bawat isa po sa amin na nandito po ngayong gabi pong ito. Anything, Lord God, na ginagawa at ng kaaway sa aming mga buhay, Father, we render it powerless, Lord God. In Jesus' name, no weapon formed against you shall prosper. Instead, Lord, we speak blessings, favor upon favor, Panginoon. Salamat po, Diyos. We thank you, God. We bless you, Lord. We bless you, Lord. For the last time, sing it once again.
For your name is great. Yes, Lord. and greatly to be praised. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. It's very simple, mga kapatid. The Word of God, yun lang pong nais po niya di ba? Always fix our eyes on Jesus. Di ba sabi nga po ng awit turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Alam niyo po, kung lagi lang po itong mailalagay sa ating po mga puso at isipan, kapatid, I believe na napaka-smooth na magiging buhay po natin. May mga trials man, pero alam mo na naandyan ang Panginoon, tatagumpay po tayo. Pagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Praise God, praise God. Once again, let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Okay, sabi nga po natin, ang ating pong pagsamba sa Panginoon, ay bahagi po nito yung ating pong pagbibigay. Alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay nagnanais po tayong ibigay yung best offering natin para po sa ating pong Panginoon. How can we give our best offering sa ating pong Panginoon? Simple lang po, mga kapatid. Meron po tayong online, andyan po yung atin pong, tawag dito, yung atin pong nasa screen po kung paano po tayo magpapadala po ng atin pong offering. Meron po tayong envelope po na naandun po sa labas. Di ba? Sabi po ng Word of God, tingnan po natin sinasabi po ng Word of God. The Word of God says, in 2 Corinthians chapter 2, 8, verse 12, sabi dito, for if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has and not according to what he does not have. In Tagalog, ano po ang sabi po dito? Sapagkat kung kusang loob, let's say kusang loob, Kusang loob. sabi ganoon, ang inyong pagbibigay, sabi niya, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay nang hindi niyo kaya. Praise God. Diba? Kaya pa rin nakapagbibigay tayo kasi inilalagay ng Panginoon sa puso po natin yung mga bagay na kaya po natin ibigay sa Panginoon with all our heart. Diba? And with all our mind, yun po ang gusto ng Panginoon Katulad ng sabi ko po last Sunday, laging kasama po, it's very important yung heart, yung puso po natin, yung po ang nais po ng Panginoon na lagi pong every time bibigay po tayo, it's from the heart, and always give praise and worship sa ating po Panginoon every time you give. Yung ating pong tithes and offering, yung ating pong offering, di po ba? Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. And for our tawag dito, yung atin pong announcement po, yan. Okay. This coming first Saturday of the month, ay meron po tayong prayer and praise po uli. Huwag po kayong mawawala. At pag-uusapan din po natin doon po yung pong how to lead. Kasi nung nakaraan po, foundation po yung pinag-usapan po natin about C7 or Connect 7. Ngayon, this coming first Saturday of the month ng August po, yan. Kasama po ng prayer and praise na gagawin po natin, mga kapatid, maintindihan po natin kung ano po itong, kung paano po yung gagawin po natin yung mga steps, how to lead yung atin pong Connect of 7. Huwag po kayong mahihiyang pumunta sapagkat kailangan po natin ang pananalangin po nakasama po ang mga kapatidan. Amen po ba? Okay. And then, for the last time, let's all stand. Awitan po natin ang ating pong Panginoon.